guys, this is James and going back with another Gala video. So today is December 27 na, Sabado ng umaga. Biyahe kami ngayon papunta ng Cordillera. Papunta kami ngayon sa Bacul. Hindi pa rin sigurado kasi medyo matraffic pa sa lugar na yun and may mga road closures. And marami rin tayong dala. Meron tayong 15 liters na side bag. Ginawa natin yung side bag yan. Tapos meron din tayo dalang tent nasa likod. Yung mga kasama natin nauna na papunta ng Bulacan kasi kaka-out lang natin sa trabaho. Hahabol na lang tayo sa kanila. So tara guys, samahan nyo kami na pumunta ng Bacul, Benguet at mag-ikot ulit sa Cordillera. This is our year-end ride for 2025. Let's go! So hi, good morning yan. Kompleto na kami. Bali, ito ang lineup. Si Banner. May dalawa na Honda Click na puti. YTX, isang YTX, isang Dominar at isang AD. So gas up lang kami ngayon ng Sigmura dito sa 7-Eleven para tuloy-tuloy yung biyahe. Sabi mo kasi in a line. That's the plan. So ayan, as of 3:31 AM nakarating na kami sa may Tarlac. Dito nga pala kami dumaan sa may looban ng Apalit. Hindi na kami nag-MacArthur kasi dito na kami tinuro ng Google Map. Nadadaanan naman namin to before, kaso pa uwi lagi. First time namin to daanan ng pa-north. So as of now, sobrang lamig dito. Hindi ko lang alam kung anong temperature ngayon kasi hindi pa ako nakapaglagay ng thermometer dito. So yun, time check, it's 4:50 AM. Nandito na po kami ngayon sa Rosales, Pangasinan. Sakto to, mga isang oras na lang nandun na tayo sa paanan. Welcome to La Union guys. Touchdown La Union na po at 5:28 AM. So bukod dun sa quick break namin kanina is quick break sa Tarlac ba yun? Hindi pa tayo humihinto. So far wala pa namang humingi sa kanila ng pahinga. Doon na tayo hinto sa Rosario. Ha? Pwede dito. break time lang. Sabi ko, Lord, tanggalin mo itong lamig sa kamay ko tsaka sa paa, Lord. Ano na, yung lamig na yan, warm up pa yan, mas malamig yan. Welcome to Benguet Province. So nandito na naman tayo sa Arco ng Benguet. So ito yung mga kasama natin, si Aki. Yan. Picture ka pa ba dito, be? Ayoko na. Cannon Road na po tayo paahon. So medyo may pula-pula sa mapa. Ito yung ano eh, yung spot kung saan tumulon yung DPWH Undersecretary. So mukhang madaming umihinto. Ayan, kulay pula sa mapa oh. So expect natin na matraffic yan. Ayun oh, kulay pula oh. Heavy traffic, ibig sabihin. Ayun oh, traffic na dun oh. Feeling ko one way. Baba. Tignan mo yung sa mapa ko. Kawawa ang mga clutch. Baba. Feeling ko may part dito na one way. Mas mabilis ang Marcos, sabi ni Google Map. Kasi nga heavy traffic dito. Baka nga hanggang taas na to eh. Boy! Grabe, umusok na yung preno ng truck oh. Preno ba yan? Hindi, makina. Uy, may mga tumatakbo pa akit ng Baguio.
Tibay. Tayo din na kami into dito guys. So dito sa Lion side, kita nyo naman daming tao. Haba ng pila. Welcome to Baguio guys. So yun, kompleto na kami. May naligaw lang na isa. Diretso eh. Madili naman natin kasi tayo yung trangko or tayo yung spearhead. Nagpalikod tayo. So expectation nila nasa unahan tayo. Ayun, uminto kami dito sa Alsema. Naantok ng mga kasama. Ang pagising. I don't like. Oh my God. Lord, natalon ako. Lord. Ayaw. No, dire-diretso lang. Ang ganda to eh, ilalim mo. Ayaw. Pinakita mo yung daan sa ilalim. Halsema. Okay, we're already in Atok. 1.3 kilometers papunta dun sa kakainan namin. Bandang ano na to eh, munisipyo nila sa may Northern Blossom. Ganda guys oh. Kitang kita na ang pulag at ang timbak. Na tignan nyo naman, napakaganda dito sa Bugyas. Itong binabalik-balikan namin dito eh. Yung klima, yung view, yung hangin, yung kapayapaan. So kakagaling na namin ngayon sa highest point. Papunta na kami ngayon sa pababa kami, papunta ng Bakun. Ito yung carrots Natubleng. Wow, napakaganda talaga dito ah. So, wala pa tayo sa Amgalegay. Nasa Natubleng pa lang tayo. May itataas pa to. Kasi ang Amgalegay ay isang mataas din na lugar. Wow, we're so high up in the sky. So hi, good what's up. So right now nandito na kami sa may kanto ng Halsema. Paliko na kami dito pasok ng Bakun. So ang pangalan niya ay formerly Akop Kapangan Kibungan Bakun Road. So pababa pala to. Mula Halsema palusong. Kilometers, 39 minutes. Mahirap eh. I heart Bakun. Daming kakto sa gilid oh. Ayun, ganda ng aso oh. Kulay gold yung buntot, tapos fluffy. Grabe, parang umusunod sa kanyang mukha. Kaya nga eh. Wow! Wow! Napakaganda. Pero nakakatakot yung daan. Hindi, sapot na tayo sa lamig.
Ang lamig sa may bandang Atok. Pababa dito sa may Bugyas. Ito naman pababa ng Bakun. Malamig pa din. Nakakatakot yung ibang part walang barrier. Tapos lusong pa. Ito sharp turn, no? May nag-landslide dito, ah. Nakakakot naman. Hindi niya ako. Hirap mo naman dumaan ko eh. Ah. Medyo madalas yung daan doon. Mabuhangin na mabato. Matarik pa yung daan. So namembreno ka talaga. Uy, viewing deck, oh. $13 kilometers, puro lusong to. Ilan kilometers? 13. Ano ka? Wow! So maganders. Grabe yung daan na nakikita dun sa baba, oh. Ayun yung daan, oh. Ayun sila bumababa, oh. Grabe naman yung landslide na yun, oh. Wala nang laman yung gilid ng kalsada. Welcome to Ampusongan, Bakun, Benguet. Ampusongan. So kanina pa kami lusong, ahon, lusong. Ngayon ahon, ngayon na naman lusong. Medyo masakit sa tenga kasi pabago-bago ng altitudes. Uy, walang barrier. Feeling ko yun na yan. Grabe, napakataas ng binaba namin. Grabe naman tong daan dito. Atras. Wow! Napakaganda! Wow! Kala mo na sa green screen. Grabe, napakaganda. Oo. Mukhang nagpicture yung mga yun, ah. Grabe, ang ganda naman dito. Landscape. Kaya mas maganda yung view dun. Okay tayo. Kaso baawat. Grabe. Tara. Ganda.
Wala kayo mang masabi kundi napakaganda. Grabe guys, napakaganda. Pero napakatarik. Baba ka be. Yan, tuloy-tuloy. Kaya umaw, tuloy-tuloy. Antay sa likod. Baka open yun. Uy, may ko, kat mo ko. Iwan ako. Maglalakad ka nga daw. Maglakas daw kayo pababa. Uy, may ko. Angkat mo ko. Iwan ako. Lalakad pala pababa. Anong tama na to ah? Ang saya-saya ng buhay. Hans, uwi ka raw sa inyo, kuha ka bola. Dito kami sa Bacol. Tapos wala kami mahanap na transient na mura. Campsite na rin. So ginawa namin, umakyat kami dito sa bundok. Nakita kami ng gasoline station. Tapos na ngayon, set up ng tent. So yun yung mga motor namin. Tent. So dahil wala kaming ground sheet, ang ginawa namin ground sheet ay kapote. So yung tent na hiniram namin, nalagay na namin. Lagayin natin. Ang elevation namin dito is nasa around 1,800 or 2,000 meters. Hindi namin sigurado kasi huminto lang kami sa tabing kalsada nung inabutan na kami ng gabi. Hindi na kami nagstay sa may poblasyon Bacol kasi gusto talaga nila mag-tent. Bawal magtayo ng tent doon sa may basketball court. So mga bandang hapon, nagpasya kami na umakit na lang tapos maghanap ng campsite. So dito may nahanap kaming campsite. Gasoline station to na may malawak na part. Taniman to, likod natin. So nakausap namin yung owner. Pumayag naman na dito kami palipas ng gabi mag-tent. Kaso sobrang lamig. Parang naglalaro sa pillow tent yung gantong lamig, hindi namin kinakaya. So ako ito, full pack, 3 layer ng jacket. Iwantay na namin magkaroon ng araw para makabiyahe na kami or makapagpainit. May buga na ako. Maganda ang inyong muna dito para mainit yung katawan mo, malamig dito. Kitang-kita dito eh. Habang nag-aantay nga ng bukang liwayway, ay nagkakape muna kami para malabanan yung lamig na aming nadarama. Nag-aantay na lang kami ng liwanag upang makakain at makabiyahe na ulit. At habang umaangat nga ang haring araw, ay unti-unti ding nagkakaroon ng fog, senyales na talagang malamig ang lugar na ito. This is our second day. So nakapag-almusal na kami, kaso lang hindi kami nakapag-charge ng mga gamit namin. So baka walang video ito hanggang highest point. Babalikan lang naman namin yung dinaanan namin kahapon palabas ng Halsema Highway. Tapos babagtasin yon papuntang Bugyas at liliko papuntang Tinong Ifugao.
nandito na kami sa highest point. Third time around. Bago lang ito mga to. Tinanghali na kami na makarating ng Bugyas. At alas 3 naman ng hapon dito sa highest point sa Tinok, Ifugao. Sa puntong ito nagdesisyon na kami na sa Banawe na magpalipas ng gabi. Hindi na baling abutan ng dilim sa kalsada, basta komportable ang tutulugan. Mula dito sa highest point ay babagtasin namin ang likul-likong daan palabas ng Kiangan, Ifugao. Hindi madali ang daan dito, liku-liko at halos walang diretso na daan. Ilang bundok din ang dadaanan. Dagdag mo pa ang mga landslide tulad ng mga dagdaang bagyo na lalong nagpahirap ng biyahe namin. Napakaraming buhangin ang nagkalat sa daan at tubig naman na may halong lumot sa ibang parte. Madami din ang mga nasirang daan gawa ng pagbagsak ng malalaking bato mula sa kabundukan. Kabundukan na sumalo ng hagupit ng bagyong Juan noong 9 ng Nobyembre. Bakas ang pinsala sa lahat ng aming nadadaanan. Pero tuloy pa rin ang buhay ng mga tao dito at unti-unting nililinis ang mga kalsada. Inabutan na kami ng kadiliman palabas ng Kiangan, Ifugao. At mag-aalas 8 na rin kami ng gabi nang makarating sa transient dito sa Banawe, Ifugao na aming pagpapahingahan. Sa sobrang pagod namin ay kumain lang kami at tulog na agad. Kinabukasan nagkape lang kami at lumarga na agad para masulit ang liwanag ng haring araw. Ayan. Ready na yung mga kasama, nagpapack up na. Dito ulit kami tumuloy sa Banawe Pink House. Yung tinuluyan namin last time. Dito ulit kami tumuloy kasi maganda dito at mura lang. So expect na medyo malamig ang magiging biyahe. Di pa kami nag-almusal, along the way na kami kakain. Lalaki na aso nila. Ayun. So medyo may pababala na part dito. Nasa taas yung parking nila, nasa rooftop. Ayun. Ayun, nabubungad sa umaga dito sa Banawe. Uy, dito. Diretso pa baba. Uy! 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 Ay! Huling-huli aki dumulas sa lumot. Ay, sarado pa yung gas station. Para masoko yung ininto natin dati. Ngayon yung nakaraan, yung view deck dun. Kaso sunrise na eh, oh. Welcome to Barangay Viewpoint. Ang ganda na pangalan, Barangay Viewpoint. Welcome to Main Viewpoint, Banawe Rice Terraces. Ito na yun, oh, Banawe by the view, oh. Layo rin pala. Senyas pa nga sa kanila kung kakain na. Ito na ang ikatlong araw ng biyahe namin. Mula Banawe ay babagtasin namin ang mga liku-likong daan na ito papuntang Sagada Mountain Province. Napakalamig ng mga daan dito dahil December pa rin ito. At ito ay nasa pusod ng Cordillera Region. Manabi pa din ang mga landslide sa ruta na ito at maraming daan din ang mga nasira. Ngunit hindi makakaila na napakaganda ng mga tanawin na aming nakikita.
landslide pa rin dito. At napakalamig pa rin. Landslide na naman doon, oh. Ab Bridge. Ab. Pagkalagpas nitong Ab Bridge ay madaraanan nyo mismo ang mga terraces na ito. Dito nyo makikita ng malapitan ng mga hati o dibisyon ng bawat level ng mga terraces. Ang kalsada ay tumatapos mismo sa Rice Terraces. Grabe yung daan dito. Dito pa tayo? Hindi nakita yung Bajaya Falls doon. Bakit ah? And we're here at Naga. One, two, three. Sapa. 1, 2, 3. Ibang level. Sapa. 1, 2, 3. Subukan mo, Sob. We're here in Sagada. Second time around. Picture muna. At after makapag-picture dito sa Arco, ay dumiretso na kami ng Sagada Inverted House o kilala na ngayon bilang Bros ni Kasal. Medyo madaming ang tao dito at mahaba ang pila, kaya nagdesisyon na lang kami na dumiretso ng sentro para doon na magtanghalian ng mabilisan at upang hindi na kumonsumo ng oras dahil passing through lang talaga kami dito sa Sagada at sinadya lang upang makapag-picture. Grabe yung bundok mo yun, oh. Ganda, oh. Sa sobrang sinig ng lugar, napahinto kami dito sa isang gilid para namnamin ang napakagandang view ng Besang Pass.
Nakakatakot. Makakalula yung bundok. Tudan. Ganda ko eh. Kaso hindi ko matutigan eh. Nakakatakot yung daan. Nakakatuhugan na po. At after na mahabang biyahe mula Banawe at Sagada, ay narating na namin ang bayan ng Cervantes sa Ilocos Sur. Dito ay may pinasok kami na 100 na may kasikipan at matatarik na ahonin. Nagduda na nga kami dito kung tama ba itong daan na ito dahil napakasikip at hindi magkakasya ng magkasalubong ang mga sasakyan. Ngunit sa kalagitnaan naman ay may biglang luluwag at muling magsisikip na kalsada at wala na rin ito sa mapa. Basag-basag din ang ibang parte nito at may mga dirt road. Pero kinaya naman ng motor namin at ng mga scooter na kasama. Tama lang. Gilid, gilid. Gilid. Diretso lang po. Okay po. Salamat po. Ayun, buti na lang nakasalubong natin si tatay. Tinuro naman na tama naman daw yung daan. Tama lang, ito yung ban eh. Buti na naipasok dito yung ban. Ha? Bumubusin na para kasi bawal magsalubong eh. Ah,
Ayan o, baka busita. Punta na kami sa may Awasen. So iniiwan na namin yung motor doon sa may taas. Sa Air Road na dito eh. Tatawid, magre-river crossing pa doon. So ayan. Dala-dala lang yung mga kailangan. Let's go Awasen. Day 3 na pala to ng aming year-end ride. Uy! Sabihin mo yung yug-yug! Papunta kami ngayon na Awasen. Ito, tatawid sa may hanging bridge. Kamal ng bakal niyan. Okay. Bigat niyan kasi tingnan mo puro river yung gamit nila eh. Oh. Tatawid pa ulit sa dun. Medyo hinapan na kami punta dito sa may Awasen Falls. So kaninang umaga galing kami ng Banawe, umikot kami ng Sagada, bumaba ng Cervantes. Ngayon nandito kami sa may Awasen na. Ito, nag-hike kami alas 3, alas 4 na ng hapon eh. Sana hindi kami abutan ng dilim kasi uwi pa kami. Medyo tuyo yung ilog eh. Sana may tubig-tubig yung Awasen na yan. So let's go sa highest falls here in Ilocos region. Let's go. So tatawid na naman dyan sa hanging bridge. Yung mga kasama natin oh. Tapos doon kami galing sa may kalsada na yan. Tibay na pagkakagawa nila sa beach. Mukhang kakatanim lang nila ng mga pananim. Nahilo ako dun ah. Mukha siyang mukha siyang hagdan. Pag may video walang hingal to eh. Pababa na ito, pababa naman kami. Yun pa yung bababain namin. So pag pabalik, aahunin natin to. Ay, wala. Hindi na kayo babalik. Hindi na tayo ba? Ay, matarik. Doon pa kami bababa. Ito na. Marating na namin. Kaso nasa taas pa kami. Pababa pa rin. Pero yan. Yan yung Awasen. Doon kami pupunta sa pinakambaba. Kaso, ang hirap niya puntahan. So, sabi ng tour guide namin, around 45 to 1 hour trek. Good luck pa balik. So, and kanina pa kami lumulusong. Kanina pa kami bumababa. Matatarik yung mga hagdan. Buti na lang sementado na yung hagdan. Matarek. Ano yan? Pasanin mo na yan pabalik. Yan, malalaki na yung baitang. Oh. So, pakahirapan ito mamaya. Pabalik. Tukuran. Ayun o.
Kada hakbang sa lupa'y pa kung pero ka tan 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 tan. Magkakataon natin to. Ano? Mamaya madilim na yan. Oo eh. Sulitin natin yung may liwanag ko. Napakaganda. Welcome to Auasan Falls. Woo! Tara be. Ligo. Baka abutin na kami ng gabi dito, papanik. Kasi alas 5 na ng hapon. Medyo hinapo kami ng dating gawa ng galing pa kami ng Banawe. Pagbababa ka una yung tungkod. So dyan kami galing. Doon kami aakyat. Mas hangin. Wala na dito. Makaganda. Bye! Bago pumanik, kargabunan na. Suga. Salamat Auasan. Napakaganda mo. So, ayun, good morning. Nandito kami ngayon sa Tagudin for our day 4 ng our year-end ride. So, eto, nakapag-freshen up na kami. Papunta kami ngayon sa Malesiki sa may farm. Tapos rekta na rin kami. Dito na kami nagpalipas ng gabi kasi inabutan na kami ng gabi sa Auasan Falls. So, hindi na kaya ng mga katawan namin. Nagpalipas na lang kami ng gabi dito para safe and secure na rin para sa lahat ng mabiyahe. So, day 4, last day. Let's go. Okay, so yun, packing up na kami. Pauwi na kami, side trip lang kami sa may Malesiki, Pangasinan. After nun, diretso na rin kami uwi. So, last day na to. Naway kabayan pa rin tayo. So, salamat sa maraming adventure. Ginabi na kami palabas ng Auasan Falls. Madilim na, nagtatrek pa kami pabalik. So, paglabas namin dito sa may Tagudin, dito na namin na feeling magpahinga, magpalipas ng gabi kasi mga pagod na lahat. May nadaanan pa kami aksidente. Kaya tumulong kami. Ayun. Dagdag pagod din. Medyo mabigat yung motor kasi puno yung top box, may dalang tent, may dalawang side bag. So day 1 Bakun. Day 2 nag highest point kami. Yung dalawang highest point, yung former tsaka highest. Tapos pahinga sa Banawe. Day 3 is kahapon. From Banawe dumaan kami ng Sagada. Tapos ang main highlight nun is the Auasan Falls. So medyo hinapon na kami ng dating doon. Alas 3 na ng hapon. Kaya ginabi na kami nung pauwi. Kaya dito na kami nakapagpahinga. Medyo pahirapan lang din talaga. So ito, last day. Enjoy naman. Super enjoy. So ito, side trip muna kami dito sa Eagle of the North. Napakalaking agila dito sa La Union, sa Agoo. Ito
daan. Nauna pa sa atin sa pinuno. So yun, currently it's 10:17. Andito na tayo sa Magalang, Pampanga. Minto lang kami dito sa sa may gasoline station, sa may parang bypass road. Hindi ko na kasi talaga kaya, so parehas na kami ni May na nakakatulog. Bumili na lang ako dito para makapagpahinga, makaidlip saglit, makapag-ilamos. Pero hindi ko na talaga kaya antok, napipikit-pikit na ako, umigewang-gewang na yung motor. So it's better to stop, bumili, pahinga. Bakbak na ulit kami pauwi. Pasok pa ako mamaya. Kita kita sana sa bahay.